Good evening, brothers and sisters. Una sa lahat ay pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ang title sa ating Bible study ngayon, mabasa ito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 17. Sabi nito, I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. So itong title natin, God shall judge the righteous and the wicked. When is the right time to prepare for the judgment? Mga brothers and sisters, basahin mo natin ang Hebrewanon chapter 9, verse 27. Sabi rito, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, itinakda sa tao ang mamatay, pagkatapos nito ay ang judgment. So mga katuwid, mga brothers and sisters, now is the right time to prepare for judgment. As long as we still alive. Strive for righteousness and godliness. Because when we die, we cannot change, we cannot recover. Judgment will follow. Mga brothers and sisters, big sabihin, judgment is happening now. Because there are many people died every day. Sabi sa Biblia, ulitin natin, pagkatapos ng mamatay ang tao, paghukom will follow. So, yun ay sinabi rin ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 8. Sabi rito, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Ang kanyang pag-alis, ang kanyang pagpanaw ay darating na. Sabi rito, verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Mga brothers and sisters, sabi sa Biblia, na tinapos niya ang kanyang takbo o kanyang pakipaglaban, paglingkod sa Diyos, tinapos niya. Natili siyang tapat sa kanyang paglilingkod. Mayroon na siyang, sabi niya, mayroon na siyang makamtan na crown of righteousness o korona ng pagtatagumpay na ibigay sa kanya ng Panginoon, the righteous judge. Iyon ang patunay o ebidensya, maliwanag sinabi ng Biblia, na pagkatapos ng tao matay, judgment will follow. So, what will happen to the righteous when Jesus return to prove that judgment were finished sa mga nangamatay? Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, sabi rito, for the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So yung mga nangamatay kay Kristo ay mauna sa pagpamangon. Ibig sabihin, ay mga nangamatay na, tapos na ang kanilang paghukom, at pagdating ni Kristo, sabi rito, the dead in Christ will rise first. Sila ang unang nangabuhay na mag-uli, yung mga matuwid. So, what will happen to the wicked, sa mga makasalanan na mga patay? Ayon sa Revelation chapter 20, verse 5, sabi rito, the rest of the dead, ang iba sa mga nangamatay, ang iba sa mga patay, sabi rito, did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. So yung iba, mga brothers and sisters, na nangamatay, yung hukom sa kanila did not come to life after 1,000 years were finished. So yun ang hatol sa kanila, sa mga patay. Ibig sabihin, they are all destined to the lake of fire. Kasi yung unang nangabuhay ay sasalubong sa Panginoon. So sino naman, mga brother and sister, ang paghukman hatulan ni Kristo pagdating niya?
Yung mga buhay naman ang hatulan niya. Sino-sino to? Ayon sa chapter 4 verse 17, basahin natin ng 4 verse 17. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them. Kasama sa kanila. Sino tong sinabi na with them? Yung mga patay. In the clouds to meet the Lord in the air, and so will always be with the Lord. So yung hatulan, mga brothers and sisters ng Panginoon, pagdating niya, ay yung mga nangabuhay, mga buhay naman. At yung mga buhay na matuwid, mga buhay na mga banal, sasalubong sa Panginoon, kasama ang mga patay. Yun ang hatol sa kanila. At ano naman ang hatol doon sa mga masama? Pagdating niya, dito natin mabasa yan sa Isaiah chapter 66, verse 15 and 16. Ang hatol ng Diyos sa mga buhay na masama naman. Sabi rito, for behold, the Lord will come in fire, and his chariots like the whirlwind, to render his anger in fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire will the Lord enter into judgment, and by his sword with all flesh, and those slain by the Lord shall be many. So, mga brothers and sisters, ang hatol ng Diyos sa mga buhay pagbalik niya, sama-sama, dahil ang mga buhay na mga matuwid ay sasalubong sa Kanya. Ang mga buhay na masama naman, ang hatol niya, ay sabi sa Biblia, God will destroy them by fire. Ayun ang sabi sa Biblia. And sabi sa Biblia, marami ang mga patay na marami ang mga patay pagdating ng Panginoon dahil susunugin sila. Masunog sila sa apoy na ibigay sa kanya ng Panginoon. So yun ang mangyari mga kapatid sa judgment ng Panginoon sa mga buhay pagdating niya. So, yun ang sinabi sa Biblia, maliwanag ito, na God, ulitin natin, shall judge the righteous and the wicked. Ulitin natin mga kapatid, ang mga patay, may hatol na sa kanila. Ang mga buhay, pagbalik ng Panginoon. Yun ang sabi sa Biblia. Thank you for listening. Shabbat Shalom to all brothers and sisters. Amen.